fantastic sa metal at plastic na barago to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Barbie. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Barbie. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. 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 And secret, yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your ass blast. I done did something, say the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang. Pilipinas, oras po natin. 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service.
si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Mainit na hapon. Sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig, mga lolo't lola, kamusta na po tayo? Nanay, tatay, ate, kuya. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ngayon pong happy Thursday afternoon. Ika-30 sa buwan ng Abril, April 30, 2026. Bukas po, Mayo na. Unang araw sa buwan ng Mayo, ha? Labor Day. Araw po natin. Araw ng paggawa. Araw nating mga manggagawa. Tara na. Pwede bang mag-day off? Sabi ng mga manggagawa. Ibang walang pasok, pwede. Long weekend na naman, ano? Ay, sarap naman. Pero mag-ingat-ingat po ha sa mga bakasyon ha. Lalong-lalo na mga pagpunta-punta po ninyo sa mga beach. Tapos ang init. Yung mga not getting any younger. Sabi ng Pag-asa dun sa Dagupan City yung mga taga Dagupan City sa Pangasinan. Kayo po'y nakapagtala ng pinakamataas na peak heat index. Umabot po kayo sa 44 degrees Celsius kahapon. Ngayon kaya? Oo nga, tanongan natin sa Pag-asa. Hingi nga tayo ng update. Tapos, Sangli Point sa Cavite City, longest running recorded danger level index daw po ha. Ika-7 magkasunod na araw na naranasan simula po ng April 23. 43 degrees Celsius ang init dyan po sa Sangli Point. At maging dyan sa Maasim, Southern Leyte. Kahapon po yan. Ulitin lang natin ha, mag-iingat po tayo. Yung pong heat index, yan po yung init na nararamdaman ng ating katawan kapag pinagsama po yung temperature at yung halumigmig ng hangin. Kasi halumigmig ng hangin, ang init. Kanina di ko kinaya. Nagtry akong Jeric. Nagtry akong magtagal doon sa labas. Aray. Sakit sa balat. Sakit sa ulo. Diba? Kaya nga sabi inyong pag-inom ng tubig at huwag magbabad sa ilalim ng araw. Ginawa ko lang po yung kanina kasi tinry ko lang. Hindi talaga kaya. Sabi po ng Pag-asa, kahapon ang danger level heat index, Lawag City, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, QB Point, Subic, Olongapo City, dyan sa Kamiling, Tarlac, yung Tau ba? Aborlan, Palawan, ayan, Giwan, Eastern Samar. Yung Aborlan, 43 degrees Celsius. Pero the rest ng binanggit natin, 42 degrees Celsius. Grabe, no? Ngayong kayang araw, meron na. May update. Ayan, nasa linya natin. DOST Pag-asa, Ma'am Charmaine Barilla. Ayan, pag-usapan muna natin mga heat index. Ma'am Charmaine, magandang mainit na hapon. Yes po ma'am, magandang mainit na hapon din po sa inyo, maging sa ating pong mga tagapakinig. Opo, kumusta ang ating heat index, Ma'am Charmaine? Kasi kahapon, nakapagtala daw tayo ng peak heat index, no? Na ibig sabihin, mataas dyan sa Dagupan, tama ba? Pangasinan. Yes, ngayon, meron na tayong update?
So, sa ngayon po, ay makikita natin bahagyang bababa yung na-record natin na heat index dito sa Dagupan City. Bagaman, nandun pa rin siya sa dangerous level at umaabot po yan up to 42 degrees Celsius. Kasama din po sa makararanas ng 42 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Olongapo City, maging dito sa may parte ng Iloilo, kasama po dyan ang parte ng Eastern Samar, at dito po sa Metro Manila, maaaring umabot yung ating heat index 40 to 42 degrees Celsius. At pinakamataas niya ngayong araw, aabot ng 43 degrees Celsius sa may Cavite, maging dito sa may parte ng Aborlan, Palawan. Oho. Tapos tayo dito po sa Metro Manila. Yes po, 40 to 42 degrees to Celsius 42. din po. Kaya parang init, Ma'am Charmaine. Yes po, nasa dangerous level po. Po, tinry ko, sabi ko kanina, pinamamalita ko, Ma'am Charmaine, binubulong ko lang pala. Nagtry akong tumayo dun sa gitna. Siguro mga segundo lang, 30 seconds, aray. Ang sakit nga naman sadya sa sa sobrang init po talaga. Ang init. So 42, 40 to 42 degrees tayo, no? Yes po, ngayong araw. Wala pa ba tayo ilalamig? Bigla naghanap ng lamig, no? By tomorrow po, bahagyang lalamig yung ating heat index ng mga 41 degrees Celsius. Pero sa ibang lugar, gaya nitong sa Olongapo City, asahan po uli yung muling pagtaas ng heat index po dyan na abot ng 43 degrees Celsius. So far, simula po ng tag-init tayo hanggang ngayon, ano na po yung pinakamataas na heat index na naitala ng Pag-asa sa ang lugar? So far po, yung pinakamataas na po na record natin ay dito sa may parte ng Virac, kung saan umabot po tayo dyan ng 45 degrees or 47 degrees Celsius. Oh, grabe. At least wala pang nagpi-15. Ako po. Di po ba last Sa year? ngayon po, wala pa naman, no? Though last year, nakarecord po tayo, umabot tayo 50 degrees 51. Celsius. 50 degrees, oo. At yan po ay saan nga po ulit? Yan naman po ay dito sa may parte naman, sa may mga kapuluan dito sa Visayas, sa Giwan, umabot po siya ng 50. Wow, my goodness. Oo, sana wag na muna. Pero syempre, tag-init tayo at yung bang cycle, yung ating tag-ulan, papasok ba yan ng later June? Tama ba? Base sa inyong sa inyong forecast ngayon na? Yes po, no. So, most likely po, last month ng May or first two weeks ng June. First 2 weeks ng June, ano? Hindi pa naman late yun, ano? Yun pa yung normal na pasok ng tag-ulan. Opo. Yun pa naman po yung nakikita din natin. Yun lang masaklap eh. Baka mamaya biglang pasok ng tag-ulan tapos pumasok na agad yung yung nagpapabaha lagi sa atin, yung habagat. Yes po, habagat. Yun naman ang cycle, no? Yung tipong galing tayo sa tag-init tapos pag nagtag-ulan, baha. Ay, panahon biglang talaga. Init. Tapos lumigmig yung hangin, tapos yun na po, maghahabagat na. Talagang weather lang yan. Kaya Ma'am Charmaine, baka meron kang payo dahil long weekend tayo, ha? Siyempre, ang hanap ngayon, mga beach, di ba? So, kala nila, porket nasa beach sila, kahit tiwarik tuloy, kahit nakatirik ang araw, okay yun, di ba? So, baka meron kayong mga paalala sa ating mga kababayan na magbabakasyon, long weekend. Yes po, no. So this coming weekend, although mahaba-haba po yung ating bakasyon, ay meron pa rin po tayong nakikita na matataas na mga chance ng mga pagulan, especially po dito sa may parts ng Mindanao, especially dito sa may eastern and northern parts ng Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, Palawan, tsaka dito rin po sa may eastern Visayas. So yung mga areas po na yan, maghanda po tayo sa pagiging makulimlim ng kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa ibang areas po, inaasahan natin na maging maganda naman po yung panahon, ay expect pa rin po tayo ng thunderstorm, and nakikita nga po natin na may mga ibang areas na sa ngayon, kagaya dito sa may Cordillera at Agusan del Norte, na kung saan nakapag-record sila ng mga hailstorm or mga pag-ulan ng yelo. So mag-iingat pa rin po tayo sa mga ganitong chances, kagaya naman ng lakas ng mga thunderstorm, at nag-i-issue naman po dito sa Pag-asa ng kung sakali mataas yung chance ng thunderstorm for next 6 hours. Pero ito po kasing thunderstorm ay maaaring, kapag natapat po yan sa karagatan, maaaring magpataas ng pag-alon. So medyo delikado po yan, lalong-lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. And kung magbe-beach po tayo, patuloy po nating alamin kung ano yung magiging estado ng panahon po sa areas po na yan. Ayun, sa lahat po ng mga, kumbaga, tataas yung heat index ngayong long weekend, ano po?
mag-iingat ano po doon sa mga Yes po, lugar tama po. na inyong binanggit. Okay, maraming salamat Ma'am Charmaine, ingat po lagi. Okay po, maraming salamat. Mga kaibigan, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Yun, no? Ingat po, ha? Pero alam natin, masarap mag-swimming. Masarap magpalamig. Ayan. Pero huwag kalilimutan, mag-iingat pa rin. Kaibigan, oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. At sa bahaging ito, maya-maya po meron tayo panawagan, ha? Ating pong bigyang daan yung pong panawagan. Isang nawawala pong bata ba ito? Ayan, mamaya alamin po natin. At pag-usapan po natin sa bahaging ito ng ating programa sa Public Service Hour dahil bukas po ay Labor Day. Sabi ko nga po, araw ng paggawa, araw nating mga manggagawa. Ayan, pwede magpahinga. Dahil bukas po ay really a holiday. Diba? So, meron po tayong kahapon, meron tayong balita as early as mga ilan days merong job fair ulit ang Department of Labor and Employment, ang DOLE, para po sa 124th Labor Day so job fair po yan na ating pong offer po ng ating gobyerno mula po sa Department of Labor and Employment para sa mga job seeker. So siguro sa pagkakataon nito samantalahin po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bagong graduate at yung mga wala pang trabaho, medyo tsaga-tsaga muna sa paghahanap ng trabaho, lalo na po sa panahon ngayon, di ba? Kasi merong mga top job vacancies daw po na offer para po sa job fair na yan. Meron pong mga booth na ilalagay dyan, maging yung inyong mga requirements, di ba? Pwede na kayong pumila, lalo na doon sa mga first-time job seeker. Aba, okay yan para nang sa ganun, bit-bit nyo na yung ilan sa mga requirements para sa inyong aplikasyon, di ba? Meron kasing pangangailangan lalong-lalo na dun sa mga mag-a-apply na mga ilangan ng pre-deployment documents. Ayan, alamin natin kasi naghanda po ang ating DOLE para sa ating mga manggagawa, So nasa linya po natin. Ayan, makakasama natin mga kaibigan, ang director po ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment, DOLE, walang iba kundi ang ating suki. Ayan, Director Patrick Patriwirawan. Director Patrick, magandang hapon po, good afternoon, and happy Manggagawa Day para bukas. Magandang hapon po, Ma'am May, sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, sabi ko nga, long weekend. Buti na lang, Director, na tapat sa Friday, ang Labor Day. Di maganda, diretso bakasyon talaga. Di po ba? Ano po ang inyong inihanda from DOLE para po sa ating mga manggagawa? Ano muna ang inyong selebrasyon? Ayan. Opo, so ngayon pong ika 124th na anniversary po ng Labor Day, magsasagawa po ang Department of Labor and Employment ng malawakang job fair po, at umabot na po tayo ngayon sa 94 job fair sites po nationwide, At ito pong mga job fair sites po natin ay mayroon po sa bawat rehiyon at bawat probinsya po, yung mga detalye po nito nakapaskil na po sa ating mga Facebook pages ng DOLE Regional Offices po, pati rin po sa main page po ng Department of Labor and Employment. Oo, tama-tama yan. Nako, maganda yan So, ibig sabihin, regional merong pupuntahan yung ating mga job seeker, Director Patrick. Pero ano pong aasahan nila dun sa mga naghahanap po ng trabaho for this job fair, itong employment activities? Meron bang meron bang mga level up na job o kaya yung mga anong tawag ito, on the spot hiring, kasi may mga ganyan din pong offer po ba? Yes, Ma'am May. Actually po, umabot na po sa 237,000 po na vacancies mula sa 2,485 participating employers. Mula po nung pag-monitor natin, nung paghahanda natin sa Labor Day job fair po, pataas po ng pataas yung bilang po ng mga bakanteng trabaho, at of course, inaasahan natin na magkakaroon po tayo ng mga hired on the spot na nabanggit niyo po kanina. Noong mga nakaraang Labor Day job fair po, abot po tayo sa 5,000 hanggang sa 6,000 po noong nakaraang taon, 6,300 hired on the spot. Kaya po ito po yung inaasahan natin ngayong taon. Ma-maintain po natin itong bilang ng mga hired on the spot
o di po kaya ay mapataas pa natin yung bilang ng mga kababayan nating magkakaroon po ng trabaho ngayong araw po ng paggawa. Nako, good news po yan, Director, ano po, napakagandang balita lalo na sa mga walang trabaho pa at dun sa mga magtatrabaho pa lamang first time, definitely meron pong mga offer po para sa kanila. Kaya lang sabi po natin, ang dami nating na-i-offer no, na mga trabaho, even, di ba, merong mga peso sa bawat local government unit, ano po, ang daming na-i-offer, pero doon sa mga previous report natin, natatanggap natin, Director, na parang mataas pa rin ang bilang ng mga unemployed sa ating bansa. Tama po ba yun? Hindi ba nakakatulong yung mga job fair para nang sa ganun, mas marami naman yung magkatrabaho? Tama po kayo, Ma'am May, no, na monitor natin yung nilalabas po Philippine Statistics Authority na Labor Force Survey Report, at yung pinaka-recent po nila na inailabas na report po ay umabot po tayo sa 2.6 million po no, na unemployed. Mas mababa kung ikukumpara sa nakaraang buwan na 2.9 noong Enero. At ito po ay patuloy nating ina-address no, sa pamamagitan po ng pagsasagawa natin ng mga monthly job fairs po natin. Ang isa pong malaking factor po na gusto nating bantayan dito ay yung dumadami o tumataas na bilang po ng mga labor force participation natin. Ibig sabihin, mas marami pong mga kababayan natin ang pumapasok sa labor market, naghahanap at nakakahanap po ng trabaho. Yun po ang patuloy nating sinisiguro na magkaroon po sila ng access sa mga employment opportunities po na ito. Oo, naku, napakahalaga nung sinabi mo na yun, Director, ano? Kasi sabi nga natin ngayon talaga, lalo na sa ganito pong pagkakataon, talagang napakahalaga ng trabaho dahil napakahirap na ng buhay. Halos lahat talagang dumadaing, ano po. So, lalong-lalo na, marami po tayo. Namamonitor nyo ba, Director, kung gaano karami ang mga nagsisipag-graduate sa atin every year, and then yung pong katumbas nung kanilang ilan sa mga ito ang talagang successfully nakakapagtrabaho agad, or yung ilan? May mga ganyan ba tayong datos? Yes po, lumalabas din po ito sa datos po na binibigay ng PSA no, na i-report nila, at binabantayan po natin yan. Although yung tinitignan talaga na dito, Ma'am May, yung bilang ng mga tinatawag nating youth not in employment, education and training, yung youth need, no? Ito talaga yung nakikita nating vulnerable dahil mas kailangan nila ng mga intervention para po maitawid natin sila no, mula dun sa sitwasyon na wala silang trabaho o oportunidad doon po sa pagkakaroon nila ng access sa pag-aaral at sa trabaho. At ito po, of course, umaabot po yung bilang ng 600 to 700,000 no, every quarter po na report ng PSA. At yung nakatapat po dito ng mga intervention natin, yung ating mga youth employability programs katulad po ng SPES, GIP at saka JobStart. At umaabot po tayo sa halos 200,000 po no, ng mga beneficiaries na natutulungan natin para maitawid sila mula po doon sa pagiging youth need nila hanggang sa pagtutuloy po nila ng kanilang pag-aaral at pagtatapos at magkakaroon po ng trabaho. Naku, maganda po. Intervention, ano po, ayan. Napakahalaga po niyan sa ating mga youth. Especially, Director, di ba meron tayong mga nagsisipag-graduate ng senior high school, hindi na kinakaya ng mga parents na sila ay makapag-aral sa kolehiyo. So, para po doon, ngayon po, balikan muna natin tong Labor Day, meron bang mga offer para sa kanila? Sa kanila naman, meron pong pagkakataon ba? Yes, Ma'am May, tama po. Actually, kaparkatuwang natin ang Department of Education po sa pagsasagawa natin itong mga job fair. Ngayon pong araw ng paggawa, naglagay po tayo ng green lane or special lane para sa ating mga senior high school students or graduates po, no? At importante po ito dahil gusto nating tignan no, na yung mga senior high school natin ay talagang nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng trabaho. Kamakailan lamang po nagsagawa tayo ng mga job fair activities para sa mga senior high school. At nakita natin umabot halos 1,400 po yung mga hired on the spot natin. At gusto nating magpatuloy po ito no, dahil alam natin hindi lahat nagtutungo o tumutuloy sa kanilang kolehiyo. Yung iba po ay talagang naghahanap na agad ng trabaho. At ito po ay isang tulong sa kanila para po sila ay magkaroon agad ng trabaho. Opo, kasi napakahalagang intervention din po yan ng ating gobyerno. Kasi sabi nga nung iba nakaka-graduate daw sila ng senior high, tapos mag-aaral, magtatrabaho muna at mag-iipon
doon at baka sakali makapag-aral ulit sa kolehiyo at maituloy yung kanilang pagkuha ng kurso. So yun po yung madalas na ating naririnig na lumalapit din po sa atin dito sa DCRH Operation Tulong. So doon po sa mga ating senior high, ano naman po yung hihingin sa kanila ng mga requirements if in case meron din daw ba sa kanilang pwedeng ma-on the spot hired? Yes, ma'am May. Unang-una po, yung payo natin sa mga senior high school graduates natin, kumuha po sila ng first-time job seeker certification mula sa kanilang barangay. Nag-i-issue po ang mga barangay ng certification na yan. Magagamit po nila yan para pong libre na maibigay sa kanila yung mga pre-employment documents katulad po ng NBI clearance or police clearance or yung kopya po ng kanilang mga certificates mula sa PSA at pati na rin po yung iba pa mga pre-employment documents. Pati po sa mga yung certificate of graduation sa school or yung diploma po nila mula sa school kung sila po ay galing sa state universities and colleges. So libre po yan kung sila po ay mga first-time job seekers. At may follow-up question lang doon, Direktor, para dun sa mga mag-a-apply na senior high, ano daw po yung mga available sa kanila na mga positioning, anong job ang pwede sa kanila? Do you have any idea Yes, doon ma'am, po sa mga mag-o-offer po sa atin sa job fair? Yes, ma'am. Actually po sa pagtatala po natin, kabilang ito sa mga tinatawag nating mga entry-level positions. Yung mga posisyon na hindi nagre-require ng mga previous work experience, no? At pasok na pasok po yung qualifications sa ating mga senior high school graduates dito. At halimbawa po ng mga trabaho dito yung service crew or barista, even customer service representative or customer service assistants, no, store clerk and sales associate. Ito pong mga binabanggit natin kadalasan na nasa top vacancies po natin or in-demand na trabaho ay kadalasang nag-a-accept po ng mga senior high school, no, dahil hindi nagre-require ng mga previous work experience at very open po sa ating mga senior high school. Kaya po importante po talaga, no, na yung mga senior high school natin, tignan po yung mga vacancies na available po sa inyong mga regional offices, even yung mga provinces po ninyo na mag-hold po ng job fair ngayong Labor Day. Nag-post na po ng mga vacancies at maaari nyo na pong tignan yung mga bakanteng trabahong gusto nyo pong applyan at maghanda po tayo ng ating mga resume, updated na resume para po mas madali tayong makapag-apply po bukas. Sabagay, doon sa mga aplikante, di ba, Director Patrick, mas maganda, magdala na kayo na napakaraming mga sets of resumes and sets of mga requirements, para at least diretso na yun. Di po ba? Mas maraming opportunity. Doon po sa mga, gaano karami pong mga employers ang participant natin for this 124th job fair po? Gaano karami? Yes po. Meron na po tayong 2,485 na participating employers. At anong mga industry usually ngayon po ang mag-o-offer ng trabaho para sa ating mga manggagawang Pilipino? Yung monitoring po, based po sa monitoring natin, yung top industries po natin ay ang mga sumusunod. Meron po sa manufacturing, wholesale and retail, business process outsourcing, construction, accommodation, and food service activities. So yan po yung mga available na pwede nilang applyan. At syempre sa mga ganyang pagkakataon, Director, marami sa inyo pong datos. Ano yung mga kadalasan maraming ino-offer na job opportunities na industriya tapos hindi ina-applyan ng ating mga job seeker? Kasi parang doon naghahanap ng maraming manggagawa, di po ba? Yes, ma'am. Actually, patuloy nating naobserbahan nito, no? Yung pinopost palagi, paulit-ulit ng ating mga employers ay, eto po, for example po, no? Meron po sa production operator or worker. Palagi natin ito nakikita na lumalabas sa mga job fair activities natin, even sa online portal natin, sa PhilJobNet, yung ganitong trabaho. Meron din po kadalasan yung sa drivers, accountants, no? Hindi lang po mga elementary or low-skilled level, even yung sa professional levels po natin, mayroon pong mga bakanteng posisyon na nakikita nating madalas lumalabas po. At ito po ay talagang nangangailangan ng workforce at ng mga yung mga pumapasok po sa labor market, lalo-lalo na yung mga fresh graduates po natin. Bakit po hindi sila interesting sa ating mga job seeker, Director? Dun sa mga, kasi yun yung sinasabi ng ibang mga employer, meron silang mga job vacancies and yet wala silang makuhang magtatrabaho para doon.
Yes, ma'am. May actually isa rin yan sa ina-analyze natin, no? Lalo na pagka binabantayan natin yung tinatawag nating mga near hires. Yes. Or minsan pumapasok po sila sa mismatch, no? At yung Mismatch. nakikita nating dahilan, hindi lamang mula sa employers. Kadalasan meron din na mismatch mula sa job seeker mismo. At yung mga nakikita nating dahilan na lumalabas dyan, unang-una yung geographic mismatch po, no? Nanggagaling sa ibang rehiyon or nasa ibang probinsya yung opportunity. Hindi lang po yun, no? Meron ding pagkakaiba sa salary expectation o di po kaya yung flexibility ng opportunity na yan. Marami po sa ating mga job seekers, lalong-lalo na po yung mga Gen Zs natin dyan na pumapasok sa labor market ay naghahanap po talaga ng flexible work arrangement, no? So yung ganitong mga klaseng features or benefits na hinahanap nila, kadalasan ay hindi po available sa mga ganitong klase ng mga top vacancies na nakikita natin. Opo. Kasi sabi po nung karamihan din sa mga natatanong natin, yung mga job vacancies na yon na meron tayo sa Pilipinas at pag nakita sa ibang bansa, yun ang pinupuntahan, Director, di po ba? So, number one, of course, nakikita naman natin ang talagang nagiging pangunahing konsiderasyon doon, yung laki ng sweldo, di po ba? So, isa po yun. So, para dun sa mga employer natin na kadalasan po ay nakakaugnayan ng DOLE, ano po yung kanilang mas magandang, ano ang kanilang nakikitang solusyon para nang sa ganun mas kaaya-aya na i-alok, no? Yung kanilang mga posisyon. Sabi nga natin, lalo na sa mga Gen Z. Totoo naman yun. Actually, dyan po papasok talaga yung concept ng brand, no? Paano nila binebenta yung kanilang kumpanya para mas marami po silang makuhang mga aplikante or mga job seekers po, no? At dito pa papasok yung mga benefits, compensation and benefits packages na ino-offer ng mga kumpanya. At dyan po papasok naman yung skill ng ating mga job seekers sa pagne-negotiate para po mas makakuha ng magandang offer po mula sa mga vacancies po na ito. Pero just to share also, Ma'am May, no, meron din tayong mga opportunities na minonitor na na para sa mga overseas employment opportunities, no, naalala ko lang po, mula po doon sa 2,400 na employers natin, 86 po doon ay mula sa ating mga recruitment agencies na nag-offer ng halos 20,000 po na overseas employment opportunities. So kasama po doon? Opo, pati po ang mga overseas na mga opportunities isinama po natin dito sa ating Labor Day job fair activities. Oo, kasi minsan, siyempre pagka tayo sa public service, minsan nababahala tayo pag every now and then kasi nababalita. Kaya i-discuss lang natin ito, Director, no, na ang daming job, opportunities, and yet walang nag-a-apply, di po ba? Tapos sasabihin, bakit ang baba ng ng employment rate, di ba? So, tapos ang taas ng unemployed. Di po ba? Kasi nakakabahala yung ganun sa every now. Lahat po ng LGU, actually, merong mga peso, daming mga ino-offer na trabaho. Yun po yung sabi ko. Yeah, go ahead, sir. Yun lang, isa yun sa talagang nakakalungkot na parang, teka muna, ang dami-daming job opportunities, bakit walang nag-a-apply? Di ba? Kahit kayo, from DOLE, alam niyo po yun eh. Yes, Ma'am May. Actually, dyan po papasok talaga yung konsepto nung nabanggit ko kanina ng mismatch, no? Dati po, ang pagkakaintindi natin sa mismatch ay akala natin job skills mismatch lang po ito, no? Yung qualifications ng isang job seeker base doon sa requirements ng bakanteng trabaho. Pero ngayon, hindi lang yun ang basehan ng mismatch natin. May iba pang mga factors po na talagang naglalaro at nakaka-apekto sa desisyon ng employer at ng job seeker kapag tatanggapin na po yung offer. At pumapasok po dyan, katulad ng mga nabanggit ko kanina, wage or pay mismatch, no, education mismatch, geographic mismatch, of course yung mga expectations na hindi pareho mula sa inaasahan ng job seeker doon sa ino-offer po ng employer. So ito po talagang mga factors na ito ay nakakaapekto sa desisyon ng parehong job seeker at ng employer pag umabot na po doon sa job offer stage. Opo, ayun. Kaya nga, anyway, basta ang mahalaga, daming mga job offers, job opportunities at nasa mga manggagawang Pinoy na yon, di ba? Kung gusto talaga nila magtrabaho. At syempre, Ma'am May, ang mandato natin ay talagang magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa oportunidad po na ito. Oo, kasi po, yung iba naman, madalas, ang daming na-hire. Na-hire. Ang problema yung employer after few, hindi nga inaabot ng ilang buwan. Resign.
Di ba? Di ba, Director? So para po doon sa ating mga manggagawa, dahil tayo po ay another celebration ng ating Labor Day tomorrow. Ano po yung inyong mensahe from Dole sa ating pong mga manggagawa? Siyempre po, unang-una, gusto nating pasalamatan ng ating mga manggagawa sa kanilang mga dedikasyon, no, na pinapakita nila. Patuloy na nagpapatatag po ng hindi lamang po ng kalagayan ng kanilang mga pamilya, kundi pati na rin yung contribution nila sa current situation ng ating bansa, no, yung pang-ekonomiya at panlipunang sitwasyon po ng ating bansa. Ito po ay malaking tulong po, no, nagsisiguro na patuloy pong tumatakbo ang ating labor market at maraming oportunidad na available po para sa kanila. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Meron pong mga bakanteng trabaho. Bukas po, ihahatid po natin lahat ng ito sa ating mga kababayan at magbibigay po tayo, no, ng mga plataforma para mas mapadali at mapabilis ang paghahanap po natin ng trabaho. Ayun, isa na lang po bukod sa employment opportunities po for tomorrow. Ano pa po yung mga serbisyo, no, na nakalatag para ma-avail ng ating mga manggagawa doon po sa inyong mga activities para sa Labor Day? Yes, ma'am. Meron po tayong hinandang one-stop shop government services para po sa ating mga kababayan. So, doon po sa mga hindi lang naghahanap ng trabaho, kundi gusto rin po makakuha ng mga iba pang mga dokumento mula sa ating mga government agencies at iba pang serbisyo po. Available po iyan sa ating one-stop shop government services. Halimbawa na lamang po nito ay ang mga serbisyo po mula sa ating government partners. Sa TESDA po, yung mga skills training po nila. Sa DTI po, yung mga entrepreneurship development programs po nila. Sa DICT po, may binibigay po tayong mga ICT micro-credential trainings po. At hindi lamang po yan, no, pati po yung sa PSA na National ID Registration, mayroon din po yan, available din po yan. Mari po silang magpunta at magtungo at mag-apply po ng mga member registration po. Ayun, nakikita ko, mayroon palang palibreng sakay para sa baka manggagawa bukas. O, samantalahin nila yung mga pupunta ng job fair. O, LRT to, MRT 3 pala, Director. Wow. Ayan, di na kayo gagastos. Di ba? Doon sa mga mag-a-apply. So again, regional po, yung pwedeng mag-apply at ang gagawin na lang nila, siguro pati mga requirements, bit-bit na nila, po, Director? Yes, ma'am. Actually po, meron po tayong pre-registration link. Available po ito sa Facebook pages po ng Department of Labor and Employment. Maaari niyo pong puntahan yung link na yun para po makapag-register. Doon lamang po sa official pages po ng regional offices po ng DOLE. At pag nakapag-pre-register na po kayo, bukas po, maaari niyo na pong dalhin ang inyong resume at valid ID at dumiretso na po kayo sa mga employers at mga vacancies po na gusto niyo pong applyan. Okay, maraming salamat, Director. Thank you very much at maligayang araw po ng paggawa. Maraming salamat po, Ma'am May. Thank you very much, mga kaibigan. Si Director Patrick Patriwirawan, ang Director for Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment, DOLE. Salamat po. Oras natin, 38 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 48 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Bigyan lamang po natin isang mahalagang panawagan. Meron pong mananawagan para po sa isang missing. Mag-iisang buwan na daw po nakalipas. Alamin natin. Nasa linya natin si Ate Mary Jane Humapit. Ate Mary Jane, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Oo, Ate Mary Jane, taga saan po kayo? Navotas City po. Navotas. Okay, ang nawawala, Michael Humapit. Siya ay, kaano-ano mo si Michael? Bali, pinsang buo ko po. Oo. Nawala siya, paano? Hindi niya alam kung paano siya makakabalik? Ano po, ma'am? Bali po nawala siya noong April 1. April 1. Opo. Aha. Umalis ng bahay, ganun po ba yun? Opo, umalis siya ng bahay na wala pong paalam. So, siya ay pinsan mo. Meron siyang pamilya? Mga kapatid na lang po. Wala na po siyang magulang. Okay. Wala ding hindi pa naman pamilyadong tao.
Hindi pa po, binata pa po. Oo, ilang taon na si Kuya Michael? 43 po. 43. Tapos anong trabaho niya bago siya umalis Wala at po hindi siyang- bumalik? Wala po siyang trabaho, ma'am eh. Bali po, pero po kasi siyang sakit sa pag-iisip. Ah, okay. So, dati pag umaalis naman nabalik. Ako bumabalik siya. Mga 3 araw lang siya nawawala. Ngayon po, alis 2 weeks na po mahigit. 2 weeks na. So, yung pag-alis niya, hindi nagpaalam? Hindi po siya nagpaalam. Bago po siya umalis, may something na po siya. Parang nasasalita na po siya mag-isa. Parang wala na po siya sa katinoan. Kasi po, ma'am, ininto niya po kasi yung gamot. Okay. Yung nag-maintenance na po siya sa sakit niya po. Kapag nakakainom siya ng gamot, normal po siya. Eh, parang 1 month pong hininto. Tapos, nagkaganon nga po. Isip ng isip, di makatulog hanggang umalis bigla nang walang paalam. Oo. So meron siyang mga kapatid. Ilan yung mga kapatid niya na kasama niya? Kapatid niya po, ma'am, ay isa lang po talaga. Nasa Pangasinan po, may pamilya na po kasi. Okay. So, sa kanino siya nakatira sa inyo? Sa lola, yung tinitirahan po niya, bahay po ng lola po namin yun. So, Doon po kaya siya na pinsan. lumaki. Yun po, yung nagpalaki na siya po niya. Ibig sabihin siya ay umiinom ng gamot, siya ay napapacheck up naman, Ate Mary Jane? Opo. So, nung umalis siya ng March 31, tama? April 1 po pala, ma'am. April 1. So, April 1, nung siya ay umalis, anong suot niya at natignan niyo ba sa mga CCTV? Saan ang kanyang direksyon? Bali, naka-black po siyang t-shirt, tsaka black po na short. Ayun lang po. Nakachinelas? Nakachinelas lang po. Oo. So, umalis siya ng April 1 and then hindi nagpaalam kahit kanino. Opo, hindi po siya nagpaalam. Hanggang ngayon po wala. Hindi pa rin po namin nakikita. Oo. Hindi pa rin po bumagal. Ito yung present na picture niya? Yung ating Opo, nakapost? Ayan, so ito'y naipag-alam Opo, niyo na rin. Naipag-alam niyo na rin, na-report na sa mga otoridad. Ano po, bali, binalater lang po namin sa police station. Ayun po, doon po sa barangay namin. Ayan. Tapos naghahanap-hanap lang din po kami. Oo, na-post na, naipag-alam, bigay alam na sa ating mga otoridad. Oo, sige Ate Mary Jane, manawagan ka at baka maaaring merong may impormasyon yung ating mga kababayan na abot ng ating broadcast, malaman natin baka naman meron ding tinutuluyan. Go ahead. Opo. Nananawagan po ako sa mga nakikinig po. Baka po saaling mapadpad sa inyo yung pinsan ko. Alam po niya is Michael, 43 years old po. Naka-black and short po siya na black. T-shirt na black saka short po. May po siya sa pag-iisip. Ganun po. Kung may makakita man po sana, ipagbigay alam na lang po. Pero siyempre pag kinakausap naman siya, na alam niya kung saan siya nakatira. Hindi po, ma'am. Kapag ganun yung sitwasyon niya, hindi po siya makausap ng matino. Lalo na ngayon, hindi nakakainom ng gamot. Opo, lalo na po ngayon ilang araw na hindi umuwi, hindi po nakakain ng maayos. Hindi po nakakatulog ng maayos. Pero hindi naman siya yung tipong violente naman or hindi naman. Yung lately po, naging violente siya eh. Kasi po 3 atake niya na po yan eh. 3 beses na po siya nagkaganyan. Pagka tumatagal yung hindi namin naagapan agad, po siya, naging violente po minsan. Ayun. Opo. Kaya kung halimbawa nakita ninyo na ito, nakikita po sa ating television screen, ayan, ipagbigay alam nyo lang, tama, Ate Mary Jane, sa pinakamalapit na pulis siya, pulis. Para nang sa ganun maihatid. Again, doon sa mga maaring may impormasyon, anong contact number mo, Ate Mary Jane? Pakitawagan na lang po sa number ng 0948-930-4746 po. Oo, 0948-930-4746. 4746, opo, ma'am. Oo, ikaw to, sa iyo ito. Opo, ma'am. Sa akin po, ma'am. Oo, para dun sa mga maaari pong nakita po ninyo, napansin ninyo. Dun ba sa CCTV, may trace ba? Saan siya papunta?
Bali, ma'am, hindi po siya na, ng CCTV. Hindi nahagip. Hindi po siya nahagip, ma'am. Bali, talagang umalis lang po ng bahay. Na talagang... Opo, wala rin pong CCTV rin sa lugar namin eh. Oo. Hindi mo kaya naligaw kung saan nakarating, sumakay, from Oo nga po, Navotas. kasi ma'am, ang in-worry po namin kasi nung may dala po siyang cellphone. Cellphone niya po, Hindi na makontak. kinabukasan 2 days. Hindi po, 2 days na siyang nawawala. Yung Facebook account niya, alam mo namin, iba na po yung gumagamit. Kasi nangingi na po sa amin ng pera. Okay. Yung FB ng pinsan ko na yun. Baka Kaya alam po namin wala. Oo. Okay, sige. nanakaw na po siguro yun. Oo nga. So, dun sa mga maaari pong may impormasyon, contact lang again. Ulitin natin, Ate Mary Jane, na number. Ako, pakitawagan na lang po ako sa 0948-930-4746 po. Ayan. Mary Jane po. Oo. Sige, at pag ulit-ulitin namin at bigyan nyo rin kami ng feedback ha kapag nakabalik na. Opo, ma'am. Okay, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po sa inyo. God bless po. Ayan, wala pong anuman. Ate Mary Jane, humapit, Wala po sa Navotas City para po kay Michael humapit. Baka may impormasyon kayo. Ipagbigay. Alam lamang po, kaya po nakita ninyo ay dalhin nyo po sa pinakamalapit na himpilan po ng pulisya at bahala na po silang maghatid, sa kanya pong pamilya. Babalik po tayo, oras natin 3 minuto na lang po o 4 na minuto bago mag 4 ng hapon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras natin, meron na lamang tayong 2 minuto, 4 na ng hapon. Batiin lang natin ng happy birthday, Bakit Milky Rigonan. Happy birthday, Bakit Milks! Pinapabati ka rin ng happy birthday ni retired Police Brigadier General James Brillantes. Happy birthday daw, galing din kay USEC General Charles Calima, Batang San Miguel Security Group. Ayan, at si retired Police Brigadier General Romeo Vera. Ayan, happy birthday daw, Bakit Milky Rigonan. Ganun din, happy birthday kay V. Angelo, Deputy Executive Minister daw ng INC. Yan, galing kay General Brillantes. Nag-message ngayon si General Brillantes. Happy birthday, Bakit Milks! More birthdays to come. Yan, wala na tayong oras. Susunod na po, mga kaibigan, Mayor Lakay Dayo Macalma at Ms. Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center at ng DZRH Operation Tulong, maraming salamat Aiza Gabriel, kay Jeric Barreto at sa RHTV. Ako naman, May Binauhan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maligayang araw po ng paggawa para po sa ating lahat ng mga manggagawa. Oras po natin, meron na lamang, ganap na pong 4:00 ng hapon.
This time check is brought to you by ACM.